Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 8 pa rin po, 2024, araw ng Lunes. Nakapag-upload ako kanina ng gospel reading at reflection ko po para sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ngayon, ang gagawin natin, medyo mag-a-advance ako. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay ang Ebanghelyo naman para kinabukasan. May mga nakapila pa kasing gagawin sa umaga, kaya uunahan na natin ang araw na pag-aralan ang Ebanghelyo tungkol bukas. Darating din ang time na magiging busy talaga si Sir sa umaga kasi ang klase po ni Sir sa school is alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So, ang mangyayari, magiging usapan natin ng pag-aaral ay sa hapon o sa gabi. At ang pag-uusapang aaralin natin ay Ebanghelyo para kinabukasan. Pagdating naman ng linggo, pahinga tayo. Pahinga tayo. Araw po para sa Panginoon. Sabi nung kanta, You can kiss me on a Monday, Tuesday, Wednesday, but never on a Sunday. Or that is a day of my rest. Okay, so pahinga tayo ng Sunday. We can do this, I think, Monday to Saturday. Depende sa takbo ng mga sitwasyon. Tuloy na po tayo. So, again, ang pag-uusapan natin ay ang Ebanghelyo. Pag-aaralan natin, Ebanghelyo tungkol bukas, araw ng Martes, July 9, 2024. So, simulan na po tayo. Ano ang ating Ebanghelyo bukas? Share screen po si Sir. Okay. Wait lang po. Share screen si Sir. Ito po ang ating Ebanghelyo para bukas, araw ng Martes, July 9, 2024. Ang Ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 9, mga talata 32 hanggang 38. Atin na pong basahin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo na nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Na makita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. Okay. So, yan nga po ang laman ng Ebanghelyo natin ngayon, kung paanong tinulungan ni Jesus ang isang lalaking inaalipin ng demonyo. Okay. Simulan na po tayo. Isa sa malaking kasinungalingan na ikinakalat ng mga hindi naniniwala sa Diyos ang
hindi totoong may Diyos, hindi totoong may langit, hindi totoong may demonyo, hindi totoong may impyerno. Ito ay isang panliligaw sa katotohanan na nililikha ng mga sinungaling. Kahit yung nagsasabing hindi totoong may demonyo, hindi totoong may impyerno, kahit sila hindi mo akalain, naniniwala silang totoong meron nun. Okay, ikinakalat lamang nila ang maling balita na hindi iyon totoo dahil kapag pinaniwalaan ng tao, ang tao hindi pag-iingatan ng kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa sa katotohanan ng impyerno at demonyo. Nakita niyo yung kung paano ka-deceitful, ang demonyo at ang alagad ng mga demonyo. Nang ma-encounter ni Saint Ignatius of Loyola, ang reference natin, yung pelikula na ginawa tungkol sa buhay ni Saint Ignatius of Loyola. Na ma-encounter ni Saint Ignatius of Loyola ang demonyo, sinabi niya rito, kilala kita, alam ko ang iyong mga kasinungalingan. Kilala kita, alam ko ang iyong mga kasinungalingan. Tama naman, di ba? Ama siya ang demonyo ng mga kasinungalingan. Okay? The enemy is sinungaling. Simula't simula ay hinikayat niya ang mga tao na maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi kayo mamamatay, kundi magiging parang Diyos din kayo na nakakaalam sa mabutit masama. Ano nangyari? Namatay ang tao dahil sa kasalanan at inggit niya sa tao ng demonyo. Namatay. So isang malaking kasinungalingan. At kahit sabihin nakakaalam sa mabutit masama, hindi ito perpekto. Walang taong nakakaalam ng perpekto sa butit sama. Okay, sa butit masama. Kung minsan ngayon nakakala natin mabuti, yun pala masama. At kung ano naman iniisip natin masama, yun pa ang nakakabuti. Halimbawa, katulad ng mga pagsubok sa buhay. Iniisip minsan natin, karamihan sa atin, ito'y masama. Pero dahil sa mga pagsubok din naman, tumitibay tayo sa buhay, hindi ba? Nagiging malakas tayo. Dahil sa pagsubok sa buhay, tumitingin tayo sa Diyos. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos. Kaya ito isang uri ng blessing din kung minsan ang kahirapan na iniisip nating masama pero nakabubuti din pala. Okay? Tuloy po tayo. Kung totoong may Diyos at siya'y mabuti, bakit gumawa siya ng demonyo? Another logic nila. Kung totoong may Diyos at siya'y mabuti, bakit siya gumawa ng demonyo? Diba, demonyo yung masama. Tapos sabi, and all that he did, and all that God did, was good. Hindi po siya gumawa ng demonyo. Gumawa siya ng mga anghel. Nung unay lumikha siya ng mga lumikha siya ng mga temporal at spiritual. Okay, temporal, may katawan. Spiritual, okay, in the spirit realm, walang butot laman. Spirito. Okay, ito yung mga anghel, tapos maaaring yung mga may laman na wala namang spirito, mga hayop. Pag namatay ang hayop, patay na ang hayop. Lastly, ginawa niya ang tao. Ang tao, both may spirito na, may laman pa. Okay? Ang spirito ay walang kamatayan. Kaya kapag pinarusahan ng spirito, forever din ang parusang yun. Ganon ang spiritual realm.
Okay? Yung impyerno, hindi namamatay ang apoy doon. Spiritual realm siya eh. Okay? So again, hindi po gumawa ang Diyos ng demonyo. Gumawa siya ng anghel, gumawa siya ng mga hayop, may laman, gumawa siya ng mga anghel, spirito, lastly, gumawa siya ng tao. Yung tao, both, may laman at may spirito. Okay? So, yun ang nilikha ng Diyos. Ngayon, ang nangyari sa kasamaang palad, pinili ng ilan sa mga anghel na ito ang magrebelde at makipaglaban sa Diyos. So, yung mga anghel na ito, naging demonyo. Anghel pa rin sila, ngunit isang uri ng anghel na masama. Mga anghel na naging demonyo sa sarili nilang kagagawan. Naging demonyo sila hindi dahil nilikha silang demonyo ng Diyos, kundi naging demonyo sila o masamang anghel dahil sa kanilang kagagawan. Pinili nilang lumaban, makipaglaban sa Diyos, magrebelde sa Diyos. Sarili nilang kagagawan ng pagiging demonyo nila, hindi dahil sa kagagawan ng Diyos. So you see, kahit dito sa point na to, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi siya lumikha ng mga parang robot na kung ano na lang sabihin niya, yun na lang ang susundin, yun na lang gagawin. Katulad ng regalo niya sa tao, the free will. Okay? Yung kalayaang ng kaloobang makapili kung anong gagawin. So mga anghel, nagkaroon din sila ng pamimilian. So the other angels sided with Lucifer. Kaya si Lucifer, nagkaroon din siya ng mga kasamang anghel, fallen angels, which we usually call. No? Ngayon, ang ebanghelyo para bukas ay tuwirang nagpapaalam sa atin na totoong may demonyo. Na-encounter nga ni Jesus yung lalaki, sinasapian ng demonyo. At kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos sa Biblia, maniniwala tayong totoo yung encounter na yon. Ngayon, ipinapaalam ng ebanghelyo para bukas sa atin na totoong may demonyo. Okay, samantalang nakahula sa aklat ng pahayag ang kanilang sasapitin. Nakahula na sa aklat ng Revelation, Apocalypse ang kanilang sasapitin. Ng mga anghel na to, ni Lucifer at ng kanyang mga anghel, fallen angels. Ang ebanghelyo din ay nagpapaalam at nagpapakita na ang Diyos, si Jesus, ay may kapangyarihang higit laban sa mga demonyong ito. Kaya niya silang utusan, umalis ka sa taong ito. Nakapag-uutos siya. Tumahimik ka. Pag-uutos siya. So, Jesus as God can command these fallen angels. Hindi yung anghel na masamang nasusunod laban kay Jesus. Si Jesus, ang Diyos, ang nasusunod laban sa kanila. Sabi pa nga kapag tinanong mo ang isang spirito masama at kinabitan mo na sumagot ka sa pangalan ni Jesus, sumagot ka ng totoo sa pangalan ni Jesus, hindi na daw makakapagsalita ng kasinungalingan. Sasagutin niya at sasagutin yung tanong mo ng katotohanan dahil sa pagkakabit mo lang ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Galing, di ba? So, si Jesus nasusunod tanda ng kapangyarihan niya over these demons. Kapangyarihan niya over these demons na siya yung mas makapangyarihan sa kanila. Now, if we are wise enough, kung tayo matalinong ganap, alam natin, malalaman natin, alam natin kung kanino tayo papanig. There is a place for the devil, Lucifer, and his angels.
may lugar para sa kanila. According to the book of Revelation, we don't want to be there, di ba? We don't want to be there. To join them to be there. Ayaw natin silang samahan doon sa kanila. Ngayon, let us be specific. Saan sinasabi na may lugar ang mga demonyong ito at anghel na ito, fallen angels na ito. Let us be specific. Sa Apocalypse, chapter 12, verse 7 to 9. Aklat ng Pahayag, Kabanata 12, mga talata 7 hanggang 9. Okay, English. And there was a great battle in heaven. Nagkaroon ng malaking paglalaban sa langit. Si Michael, Saint Michael, the Archangel, and his angels. May kasama din mga anghel si Saint Michael. Fought with the dragon. And the dragon fought and his angels. So yung dragon, meron din siya mga kasamang anghel. So Michael with the fellow angels and the dragon with his fellow fallen angels. Naglaban sila, nagkaroon ng great battle in heaven. And Michael and the good angels prevailed over these fallen angels, this demon. This demon, these fallen angels, they prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. So yung kanilang dapat na kinalalagyan at lugar sa langit, hindi na nandun. Hindi na napunta doon. Ibinagsak sila sa lupa. Kaya nga fallen angels. And that great dragon was cast out, that old serpent, who is called the devil and Satan, who seduced the whole world, niloko ang sandaigdigan, and he was cast unto the earth. He was cast unto the earth. Di pala siya tumatambay sa impyerno. Itong demon and his angels, Lucifer and his angels, hindi talaga sila tumatambay sa impyerno. Tumatambay sila sa mundo to seduce men, to be away from God. Kaya kaingat tayo. Nasa paligid-paligid lang ang mga demonyo. At kaya niyang abusuhin, kaya niyang pakialaman ang buhay ng isang tao. Lalo na kung mga tao daw ito ay may mga tinatawag na opening sa sarili. May mga bukas na pinto kung saan pwede silang makialam sa iyo at makapasok. Pero sabi din ni St. John Bosco, ang demonyo para lang aso. Makakahol lang yan na makakahol sa'yo unless you let yourself be beaten. Kung papayagan mong ikay makagat, paano yun? Gagawa ka ng mga kasalanan, gagawa ka ng mga tukso, gagawin mo mga maling paniniwala. Yun ang nagiging opening para magkaroon siya ng kapangyarihang makialam sa'yo. Apocalypse, sandaan natin. Apocalypse, Aklat ng Pahayag, Kabanata 12, mga talata 7 hanggang 9. Balikan niyo pong tignan. Okay. Significance. The significance. Kung hindi mo paniniwalaan ang katotohanan ng Diyos, hindi mo paniniwalaan ang katotohanan ng langit, katotohanan ng demonyo, at katotohanan ng impyerno, katulad nung nasabi ko sa una, magiging pabaya ka sa iyong sarili at sa iyong kaluluwa. Yun ang gusto ng demonyo ni Lucifer. Gagawin mo na lang lahat kahit masama sa pag-iisip na ganun na. Hindi totoong may kaparusahan sa masama. Lugar na tinatawag na impyerno. Pag di mo yun pinaniwalaan, eto na. It is one of the deceit. Yun ay isang malaking kasinungalingan at panloloko para iligaw tayo sa katotohanan. Kapag yun ang pinaniniwalaan mo,
nasa panganib ka talaga na mapahamak. So again, if we are wise enough, alam natin kung kanino tayo papanig. Alam natin kung kanino tayo kakampi. Pangakuan ka man ng pangakuan ng ganito, 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 yaman, karangyaan, kapangyarihan, kung alam mo naman na mapapahamak ang iyong kaluluwa, di mo gagawin panigan siya. What does a man gain, even if he gains the whole world, but loses his soul? Nakasulat din yun. Anong mapapala ng tao? Makamtan niya man ang buong mundo kung maipapahamak naman niya ang kanyang kaluluwa. Yun po. Yun na lang po. Medyo humaba din uli. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos aming Ama, lumikha ng langit at lupa, patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka namin pinararangalan. We continue to glorify you, we continue to praise you. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you for the gift of freedom to choose. Thank you for everything that you gave us. Lord, keep us safe from the enemy, from the devil. You accused us day and night, but your paraclete advocates for us. Ipinagtatanggol kami ng iyong spirito laban sa mga kalabang ito, kay Lucifer at sa kanyang mga kampong demonyo. Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, huwag mo kaming hayaang malugmok sa anumang kasalanan. Pagkos kung kami magkakamali, Panginoon, patawarin mo kami sa mga kasalanan ito, gaano man kalaki, at patuloy mo kami kaawaan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Okay. Yun po. Ganda na naging usapan natin ngayong gabi. Tuloy tayo. Muli, inaanyayahan ko po kayo sumama at dumalo sa mga uploaded videos ko tungkol sa pag-aaral sa Ebanghelyo. Kayo po'y welcome na welcome. Ano man ang inyong pinaniniwalaan. Kayo man ay Katoliko o hindi Katoliko, born again Christian, Muslim, Hindu, etc. etc. Patuloy po tayong, hindi ko rin po alisin sa inyong karapatang mag-agree o mag-disagree sa mga naisishare ko at sa nababasa nating Ebanghelyo. Kalayaan niyo po iyon. Kalayaan niyo po yun. Pero sana'y samantalahin natin ang pagkakataon na tayo nananatiling buhay upang mag-aral ng kanyang mga salita. Patuloy tayong patnubayan, pagyamanin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? So, yun po. Invited ang lahat for all. For all po tayo. Tapos, huwag niyong isipin na nagkakapera ako dito. Wala pong pagkakaperahan dito. Hindi ko po ito ginagawa for the sake of money. Ginagawa ko po ito for the sake of mission. For the sake of service. For the sake of loving Christ our Lord. So, yun po. Walang pera-pera dito, ha? Walang usapang pera-pera. Kung may hihingi sa inyo na sabihin para suporta sa ginagawa ni Sir Aaron, ni Brother Aaron sa kanyang pag-share ng gospel and reflection. Humihingi po kami sa inyo ng ganitong certain amount. Huwag po kayo maniwala. Okay, huwag po kayo maniwala. Hindi ko po gagawin na ito'y pagkakitaan. Napakapangit kung gagawin ko yun. Sa totoo lang po. So again, marami nang nasabi. Ingat po tayo at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam po. Paalam.